Magandang araw mga kababayan. Sa video na ito, samahan niyo kami sa isang makabuluhang paglalakbay sa mundo ng Noli Me Tangere, ang obra maestra ni Dr. Jose Rizal. Talakayin natin ang mga pangunahing tauhan sa lahat ng makasaysayang nobelang ito. Mga karakter na hindi lamang bumuhay sa kwento, kundi nagsilbing salamin ng lipunang Pilipino noong panahon ng mga Kastila. Kilalanin natin ang bawat isa, mula kay Crisostomo Ibarra hanggang kay Padre Damaso at marami pang iba. Halina't samahan niyo ako sa mas malalim na pag-unawa sa mga tauhang bumuo sa Noli Me Tangere. Isa itong mahalagang hakbang sa pagpapalalim ng ating kamalayan bilang mga Pilipino. Si Crisostomo Ibarra ay ang pangunahing tauhan sa Noli Me Tangere na isinulat ni Dr. Jose Rizal. Isa siyang ilustrado, isang Pilipinong nakapag-aral sa Europa na nagbalik sa Pilipinas matapos ang 7 taon upang ipagpatuloy ang mga adikhain ng kanyang ama at ang makatulong sa ikauunlad ng bayan. Siya ay matalino, edukado, makabayan, at may dalang idealismong nagnanais ng mapayapang reforma sa ilalim ng kolonyal na pamahalaan. Isa sa kanyang mga layunin ay ang magpatayo ng paaralan upang mabigyan ng edukasyon ang mga kabataan. Sa kabila ng kanyang mabuting hangarin, siya ay humarap sa mga balakid mula sa simbahan at sa mga makapangyarihang tao sa lipunan, gaya ni Padre Damaso. Si Ibarra rin ay kasintahan ni Maria Clara at ang kanilang pag-iibigan ay nagsilbing puso ng nobela. Sa kabuuan, si Ibarra ay larawan ng Pilipinong may malasakit sa bayan. Ngunit sa pagharap niya sa mga pang-aapi at kawalang katarungan, unti-unting nagising ang kanyang damdaming revolusyonaryo. Si Maria Clara ay isa sa pinakamahalagang tauhan sa Noli Me Tangere. Siya ang kasintahan ni Crisostomo Ibarra at itunuturing na huwaran ng dalagang Pilipina noong panahon ng kolonyalismong Espanyol, sapagkat siya ay mahinhin, maganda, relihiyosa at masunurin sa magulang at sa simbahan. Bagamat pinalaki bilang anak ni Kapitan Tiago at Doña Pia Alba, kalaunay isinuwalat na siya ay anak ni Padre Damaso, isang makapangyarihang paring Pransiskano. Sa kabila ng kanyang pagmamahal kay Ibarra, napilitan siyang isuko ito dahil na rin sa banta ng simbahan at sa kagustuhang protektahan ang dangal ng kanyang pamilya. At sa huli, pinili ni Maria Clara na pumasok sa kumbento at maging madre, isang desisyong sumasalamin sa kawalan ng kalayaan ng mga kababaihan sa lipunang pinaghaharian ng simbahan at estado. Siya ay naging simbolo ng bayan, maganda at mapagmahal, ngunit inalipin at pinagkaitan ng sariling kalayaan. Si Padre Damaso ay isang Pransiskanong pari at dating kura paroko ng San Diego sa nobelang Noli Me Tangere. Siya ay kilala sa kanyang pagiging arogante, mapang-abuso at mapangmataas, lalo na sa mga Pilipinong hindi sumusunod sa kagustuhan ng simbahan. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan bilang pari upang makialam sa mga usaping pampolitika at personal, kabilang na ang pakikialam sa relasyon ni Crisostomo Ibarra at Maria Clara. Matindi ang galit niya sa ama ni Ibarra na si Don Rafael na kanyang pinagbintangan at ipinakulong hanggang sa ito'y mamatay. Sa kabila ng kanyang pagiging alagad ng simbahan, siya rin ay may lihim na kasalanan. Siya ang tunay na ama ni Maria Clara, bunga ng kanyang pagsasamantala kay Doña Pia Alba. At sa kabuuan, si Padre Damaso ay larawan ng mapanghimasok at mapangaping kapangyarihan ng simbahan noong panahon ng mga Espanyol. Si Elias ay isang mahalagang tauhan sa Noli Me Tangere na nagsisilbing kabaligtaran ni Crisostomo Ibarra sa pagdating sa pananaw sa pagbabago. Isa siyang misteryosong lalaki na anak ng angkan ng kaaway ng mga ninuno ni Ibarra.
Siya rin ay may malalim na pinagdaan ng kasaysayan at nagsisilbing tagapagtanggol ni Ibarra sa maraming pagkakataon. Si Elias ay matalino, mapagmasid, at may matinding damdaming makabayan. Naniniwala siya na ang pagbabago ay hindi makakamit sa mapayapang paraan kundi sa pamamagitan ng revolusyon bilang tugon sa matinding katiwalian, kawalang katarungan, at pang-aapi ng pamahalaan at simbahan. Siya rin na nagbunyag ng mga balak laban kay Ibarra at nagligtas sa kanya sa ilang pagkakataon. Sa huli, isinakripisyo ni Elias ang kanyang buhay para sa kaligtasan ni Ibarra at bago siya namatay, ipinagbili niya ang kanyang mga pangarap para sa bayan. Si Elias ay sagisag ng revolusyonaryong diwa at tunay na pagmamalasakit sa kapakanan ng sambayanan. Si Kapitan Tiago o Don Santiago de los Santos ay isang mayamang negosyante sa Maynila at San Diego sa nobelang Noli Me Tangere. Kilala siya bilang ama ni Maria Clara at isang taong mapagpakitang tao, labis na relihiyoso sa panlabas at sunod-sunuran sa kapangyarihan ng simbahan at ng mga Kastila. Madalas niyang gamitin ang kanyang yaman at ugnayan sa mga praile upang mapanatili ang kanyang mataas na katayuan sa lipunan. Bagamat tila mabait at mapagkawang gawa, si Kapitan Tiago ay larawan ng mga Pilipinong nawala ng sariling paninindigan at nabulag ng kayamanan at impluensya. Siya ay kumakatawan sa uri ng mga taong tahimik sa harap ng katiwalian at hindi kumikilos para sa tunay na pagbabago. Si Sisa ay isang trahedyang tauhan na kumakatawan sa kawawang ina na biktima ng kahirapan, kawalang katarungan at kalupitan ng lipunan. Isa siyang simpleng babae na mapagmahal na ina kina Basilio at Crispin, dalawang batang sakristan. Sa kabila ng kanyang tapat na pagmamahal, siya ay inabuso ng kanyang malupit na asawa at nawala ng kabuhayan. Nang mawala ang kanyang mga anak, unti-unti siyang nawala ng katinuan sa sobrang sakit at pagdadalamhati. Ang kanyang paglalagalag at pagkabaliw ay nagsisilbing matinding paglalarawan ng pagdurusa ng mga ina at mahihirap sa ilalim ng mapang-aping sistema. At sa kabuuan, si Sisa ay sagisag ng inang Pilipina. Walang kapangyarihan, pinagsasamantalahan, ngunit nagmamahal hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Si Basilio at Crispin ay magkapatid na batang sakristan. Sila ay mga anak ni Sisa. Si Basilio ang mas nakakatanda, ay may responsable at mas mahinahon. Samantalang si Crispin ay mas bata, inosente at mas mahina. Pareho silang naglilingkod sa simbahan bilang sakristan upang makatulong sa kanilang ina. Subalit isang gabi, si Crispin ay pinagbintangang nagnakaw ng pera sa simbahan. Sa kabila ng kanyang pagmamakaawa at kawalang kasalanan, siya ay pinahirapan at pinatay sa loob ng kampanaryo ng simbahan. Si Basilio naman ay nakatakas, ngunit hindi na muling nakita ang kanyang kapatid. Ang kanilang sinapit ay sumasalamin sa kawalang katarungan, kalupitan ng mga nasa kapangyarihan at paghihirap ng mga inosente sa panahong kolonyal. Sa pamamagitan ng kanilang kwento, ipinakita ni Rizal ang matinding pang-aapi sa mga mahihirap at pagkabulok ng sistemang panlipunan sa ilalim ng kolonyal na pamahalaan. Si Padre Salvi ay kura paroko ng San Diego na pumalit kay Padre Damaso. Bagamat sa panlabas ay tila mahina at tahimik, siya ay tuso, mapagkunwari at ginagamit ang kanyang posisyon sa simbahan upang manipulahin ang mga tao sa bayan. Isa siya sa mga simbolo ng katiwalian at pang-aabuso ng kapangyarihan ng simbahan noong panahon ng mga Kastila. Lihim siyang may pagnanasa kay Maria Clara dahilan upang mainggit kay Ibarra at siraan ito. Ginamit niya ang kanyang impluensya upang paboran ang sarili at sirain ang mga taong hadlang sa kanyang mga layunin. Sa pamamagitan ng karakter ni Padre Salvi, ipinakita ni Rizal ang mapanirang kapangyarihang hawak ng ilang praile na nagpapanggap na banal ngunit gumagawa ng kasamaan sa lipunan. Si Doña Victorina de Espadaña
ay isang Pilipinang tauhan na kilala sa kanyang matinding pagpapanggap bilang isang Kastila. Siya ay mayabang, mapagmataas at ikinakahiya ang kanyang pagiging Indio. Madalas siyang magsalita ng malimaling Kastila upang mapaniwala ang iba na siya ay banyaga at pilit niyang iniaangkop ang kanyang pananamit at kilos sa mga Kastila. Asawa siya ni Don Tiburcio, isang pilay at mahina ang loob na Kastilang nagpapanggap ng doktor. Si Doña Victorina ay mapangmata sa kapwa Pilipino at ginagamit ang kanyang pagkukunwaring Kastila upang umangat sa lipunan. Sa pamamagitan ng karakter niya, tinuligsa ni Jose Rizal ang mga Pilipinong nawala ng pagmamahal sa sariling lahi at kultura dahil sa kolonyal na impluensya. Si Don Tiburcio de Espadaña ay asawa ni Doña Victorina. Siya ay isang Kastila na inilalarawan bilang isang mahina, pilay at sunod-sunuran sa kanyang asawa. Bagamat walang sapat na kaalaman, nagpapanggap siyang doktor upang kumita at magkaroon ng respeto sa lipunan. Isa siyang duwag at takot sa kanyang asawa, kaya't madalas siyang napapahiya at nawawalan ng boses sa mga desisyon. Ang kanyang karakter ay simbolo ng kabulukan at panlilinlang sa lipunan, gayon din ng maling paghanga ng mga Pilipino sa mga banyaga kahit wala namang maipagmamalaki ang mga ito.